Halika, pag-usapan natin ang kwento ng isang napaka-espesyal na hari. Humarap siya sa isang dambuhalang problema at nakakita ng isang himala na parang pinabagal at pinatras pa nga ang oras. Sandali, isipin mo nga, kung kaya mong pabalikin ang oras, ano kaya ang babaguhin mo? Kasi yung kwento natin na yun, tungkol sa isang pangyayaring parang ganyan kaimposible. Kaya pakinggan nyo to. Okay, sige, simulan na natin. Meron tayong isang mabuting hari. Ang pangalan niya, Hezekiah. Talagang mahal na mahal siya ng mga tao niya. Kaso, isang araw, nagkasakit siya. At hindi lang basta sakit, napakalubha. Sobrang lala. Nasinabihan na siya misma ng propetang si Isaias na, Hezekiah, maghanda ka na, mamamatay ka na. Grabe, isipin nyo na lang yung pakiramdam na yun. Unang-una, sinabihan ka mamamatay ka na. Pero imbes na sumuko, alam nyo ba ginawa niya? Humarap lang siya sa pader, umiyak siya ng todo at nanalangin siya ng buong puso sa Diyos. At ang bilis ng sagot, alam nyo ba? Agad-agad, dininig ang panalangin niya. Ito yung naging sagot sa dasal niya, hindi raw siya mamamatay. Actually, bibigyan pa siya ng 15 taon para mabuhay. Wow, 'di ba? Mula sa isang sentensyang kamatayan, biglang may bonus ka na 15 taon pa sa buhay mo. Pero syempre, para makasiguro si Hezekiah na totoo talaga itong pangako, naisip niya, kailangan ko ng patunay. Humingi siya ng isang espesyal na tanda o sign. Yung isang bagay na magpapatunay na itong mensaheng to galing talaga sa Diyos. At dito, lalong naging exciting yung kwento. Binigyan siya ng 2 pagpipilian para sa sign. Sabi ng propeta, pwede niyang paabantihin yung anino sa sundial ng 10 grado na normal lang naman, di ba? Umuusad naman talaga yan. Pero sabi ni Hezekiel, masyadong madali yan. Ang gusto ko, paatrasin mo yung anino. Isang bagay na alam nating lahat ay imposible. At nangyari nga. Ginawa ng Diyos yung imposible. Yung anino sa sundial talagang umatras. Ito na yung pinakamalino na patunay na tinupad ng Diyos yung kanyang pangako kay Hezekiah. Nung gumaling si Hezekiah, grabe yung puso niya punong-puno ng pasasalamat. Sumulat pa nga siya ng isang awit Doon nangako siya na habang buhay niyang pupurihin ng Diyos. Dito pa lang, ramdam mo na kung gaano siya ka-grateful. Siyempre, itong himalang to, kumalat ang balita. Umabot pa sa malayong lupain ng Babylonia. Doon kasi may mga pantas, mga astronomer na nag-aaral ng mga bituin. At napansin nila, teka, parang may kakaiba nangyari sa araw. Kaya nagpadala sila ng mga sugo para alamin kung ano ba talaga ang nangyari. So ito na sana yung pinakamagandang pagkakataon para kay Hezekiah. May mga importanteng bisita siya mula sa ibang bansa, perfect timing para ikwento niya kung paano siya niligtas ng Diyos at yung tungkol sa napakalaking himala na ginawa para sa kanya. Pero ano kaya ang ginawa niya? Imbes na magkwento tungkol sa Diyos, ang ginawa niya, nilibot niya yung mga bisita at ipinagyabang lahat ng kayamanan niya. Tingnan nyo, ito yung ginto ko, yung pilak ko, yung mga armas ko. Lahat ng mamahaling gamit niya, yun ang pinakita niya. At dito siya nagkamali ng malaki. Ang pinakamahalagang punto ay ito. Ginawa niyang tungkol sa sarili niya ang lahat. Ipinagyabang niya ang mga ari-arian niya. Pero yung pinakaimportante, yung pagbibigay ng papuri sa Diyos na gumawa ng himala sa buhay niya, totally nakalimutan niya. Nung nakaalis na yung mga bisita, dumating ulit si Propeta Isaias at kinausap niya si Hezekiah. Sinabi niya yung malungkot na resulta ng pagmamalaki niya. Balang araw, lahat ng kayamanang ipinagyabang niya sa mga taga-Babylonia, kukunin din nila at dadalhin sa Babylonia. Walang matitira. Sa puntong yon, agad na intindihan ni Hezekiah na oo nga, nagkamali ako. Nagsisi siya at nagpakumbaba sa harap ng Diyos. At dahil naging totoo at sincere ang pagsisisi niya, ipinagpaliban muna yung parusa. Hindi ito nangyari habang siya pa ang nabubuhay. So ano ba talaga yung aral dito para sa atin? Itong kwento ni Hezekiah, tinuturo tayo na napakahalaga pala ng ating mga sinasabi at ginagawa bilang halimbawa. Pinapaalala nito sa atin na dapat laging maging mapagpasalamat at higit sa lahat, kapag may mga magagandang bagay na dumarating sa buhay natin, dapat nating alalahanin kung kanino ba talaga ito galing. At para matapos, iiwan ko sa inyo itong tanong na to para pag-isipan.
Sa mga pagkakataon na may naabot kang tagumpay o may natanggap kang isang napakagandang biyaya, sino ang una mong naaalalang pasalamatan? Yan ay isang tanong na mahalagang pagnilayan nating lahat.